Naranasan mo na bang may plano kang mag-pursue ng course o kaya naman ay master's degree para sa career mo? Gustong mag-ipon para sa sarili mong bahay? O kaya naman may plano kang mag-travel or bakasyon? Pero bago ka pa man maglabas ng pera, ay inuunahan ka na ng matinding guilt. Paano na si mama? Paano na ang pag-aaral ng kapatid ko? Ang selfish ko naman kung uunahin ko ang sarili ko. Sa maraming pamilyang Pilipino, ang pangarap ng breadwinner ay madalas na isasantabi para sa pangarap ng iba. Para tayong kandila na unti-unting nauubos ang sariling mitsa para lang bigyan ng liwanag ang buong bahay. Pero paano kung sabihin ko sa'yo na ang pag-abot ng sarili mong pangarap ay hindi selfishness, kundi ang pinakamagandang bagay o regalo na maibibigay mo sa pamilya mo. Welcome back to my channel. Ako si Doc Rog, ang katuwang mo sa Family Studies. Sa pag-aaral ng pamilya, may tinatawag tayong enmeshment. Ito yung dynamic kung saan ang buhay, emosyon at pera ng bawat member ay sobrang buhol-buhol na. To the point na kapag may ginawa kang mabuti para sa sarili mo, pakiramdam mo ay may nasasaktan kang iba. Ang kabaligtaran nito ay ang autonomy. Ang kakayahang tumayo sa sarili mong mga paa habang nagmamahal pa rin sa pamilya mo. Tandaan natin, you are a member of your family, but you are also an individual. Kung palagi mong ipagpapaliban ang sarili mong paglago dahil sa takot na matawag na madamot or selfish, darating ang araw na mapapagod ka, mauubos ka, at wala ka nang mabibigay kahit kanino. Your personal growth is what sustains your capacity to care. So, paano natin uumpisahan tuparin ang sarili nating mga pangarap nang hindi kinakain ng konsensya? Here are the 3 steps na pwede nyong subukan today. Number 1, create a self-development fund. Huwag mong i-compromise ang buong sahod mo. Mag-set ka ng maliit na fixed na percentage ng kita mo. Kahit 5% o kaya naman ay 10% lang na exclusive para sa iyong mga pangarap or personal growth. Kapag alam mong may nakalaan pa ring tulong para sa bahay, mas madaling bitawan ang pera para sa sarili mo dahil alam mong hindi mo sila pinapabayaan. Number 2, communicate your timeline. Kausapin ang pamilya ng may malinaw na plano. Sabihin mo, Ma or Pa, may plano po ako for the next 6 months. Mag-iipon po ako para sa isang course o kaya naman isang training na makakatulong sa akin sa trabaho para lumaki ang aking sweldo. Iwas po muna tayo sa mga extra na gastusin na hindi naman po emergency. Para din po ito sa mas magandang opportunity at future sa ating lahat. Number 3, celebrate small and quiet wins. Importante ito. Hindi mo kailangang i-announce o ipaliwanag ang bawat wins or tagumpay mo kung alam mong re-resulta ito sa panibagong hiling or sumbat sa pamilya. Invest in yourself quietly. Ang mahalaga, nararamdaman mo ang growth or pag-unlad mo. My dear kapwa, hindi krimen ang maging masaya. Hindi rin kasalanan ang magtagumpay sa sarili mong paraan. Karapatan mo ring makita kung hanggang saan ang kaya mong marating kapag hindi ka lang basta nagtitiis. Kung handa ka nang tuparin ang mga pangarap mo ngayong taon, i-comment sa baba ang mga salitang "Ako naman this time" bilang isang paalala na may pangako ka sa sarili mo this year. Muli, ako si Doc Rog. Alagaan ang isip dahil mahalaga ka. Kita-kits tayo sa susunod na pag-uusap. Bye!